Trending ngayon si Sopronio Vasquez III dahil siya ang kauna-unahang nanalong Pilipino at si Asian sa very prestigious na competition sa singing dito sa Season 26 sa The Voice USA. At siyempre, tuwan-tuwa yung kanyang coach na si Michael Bublé at siya ay sobrang nagagalak sa kanyang pagkapanalo din. Pero gusto kong pansinin yung kanyang sinabi sa kanyang katuwaan. Sinabi niya sa ating kababayan na nagdala sa atin ng katanyagan sa buong mundo sa larangan ng pag-awit. Sinabi ni Michael Bublé na, "Well, my Filipino brother, you are the hope of so many people, not just in the Philippines, but Asians everywhere truly are looking at you tonight." I'm so proud. So, ang sinabi niya, "You are the hope." Gusto kong pansinin yun, maaring mayroon siyang sariling context, pero sa maraming nakapakinig, baka ibuhos niya yung pag-asa sa kanya. At yan hindi totoo, maging sa larangan ng pag-awit, ekonomiya, lalo na sa kaligtasan ng tao, pang-eternity, hindi siyang ating hope, hindi siyang ating pag-asa. Walang sino mang tao ang maaaring mag-claim ng ganyan sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang Biblia sa Lumang Tipan, awit 146, "Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay." Huwag tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humihiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na gumawa ng langit at ang lupa, ng dagat ang lahat ng naroroon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman. Lahat ng tao maaaring magbago sapagkat yan ay tao na kagaya mo. Na maaaring tandyag ka ngayon at kagamit-gamit ka at maaaring ikay laanan ng pag-asa, subalit ikay magbabago at ikay babalik sa alabok. Kaya kapag ibinuhos mo sa tao ang iyong pag-asa, kasama kang babagsak doon. Sa malinaw ang salita ng Diyos na gumawa sa atin ng lahat-lahat na sa Kanya lamang dapat nating ilagak ang ating buong pag-asa sa buhay na ito at sa buhay na darating. At yan ang inaawit natin sa "My hope is built is not on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand." All other ground is sinking sand. At punong-puno ang Biblia sa pagtuturo sa atin bilang kanyang mga alagad, lalo na ilagak natin ang ating pag-asa sa ating Diyos na nagkatawang tao. God-man forever. 2 Thessalonians 2:16, 1 Timothy 1:1, 1 Timothy 4:10, Titus 2:13, 1 Peter 1:3, na sinasabi na siya ang ating Panginoong Yesus, na tunay na Diyos, ang ating good hope through grace. Siya ang ating the living God who is our hope, blessed hope, now and forever. So tayo ay nag-aaral sa series sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas upang tayo magkaroon ng tamang kaalaman kung ikay mananampalataya, ang iyong pribilehiyo sa iyong kaligtasan ay dapat mong alamin ito upang tayo'y mapuno ng paghanga at kagalakan at katapatan at pag-asa sa Kanya sa kabila ng anumang mga karanasan sa mundo, anuman ang opinyon ng mga tao. Dapat tayo ay marinated
ng kanyang revelation, ng kanyang pahayag. At tayo ay mamangha. Yun ang problema sa over-familiarity ng incarnation, ng Christmas. Nawala na yung tunay na kahulugan ng reason. Why? Bakit kailangan kang dalawin? Bakit kailangan siya maghirap? Bakit siya kinakailangan ipanganak sa isang sabsaban? Di ba pwede sa St. Luke? Di ba pwede sa isang magandang mga pwedeng panganakan niya? Samantalang siya naman ay may-ari ng lahat. Hindi ba pwede yung kanyang mga tagapagbantay dito ay mga magagaling na mga tagapagbantay na fully guard, hindi yung mga hayop na umuunga, hindi yung mabaho ang kapaligiran. Bakit kinakailangan niya gawin yon? Yan ang mga bagay na dapat nating bulay-bulayin. Kaya nag-aaral tayo dito sa pinaka-source. Mga tao na pinagpahayagan niya, mga nakakita, mga nag-imbestiga, kagaya ni Dr. Luke na magaling na historian. At nakita natin dito sa passage na binasa natin sa aklat ni Lucas sa chapter 2. Let us summarize chapter 2, 1 to 21. Nakita natin dito na may ginamit siyang iba't ibang tao. Andiyan si Augustus, andiyan si Quirinius. Kilala mo ba siya? Matagal natin pinag-aralan si Jose at si Maria. Isang mga ordinaryong tao, bababang tao lang. Pero silang ginamit ng Panginoon Diyos sa kasaysayan ng buong mundo. Lalo na si Maria na isang ordinaryong tao at makasalanan, sinabi niya naman yan sa ating napag-aralan sa kanyang Magnificat o awit. At nakita natin ang kanilang krisis sa gitna na hindi nila maunawaan. Subalit ang anghel ng Diyos ay nagpahayag ng kanyang ipinagdadalang tao ay gawa ng Diyos Espiritu Santo na ibig sabihin ay hindi nahawaan ng kasalanan ng tao at siya'y banal, banal, banal. At siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na dapat tayong sumamba sa Kanya at magtiwala. At dito ay may mga anghel, mga ordinaryong tao din na mahirap ang trabaho, nandoon sa kanilang lugar na madilim at malamig. Subalit sila ang ginamit ng Diyos na mga mababa, mga outcast sa lipunan upang ipagpahayag ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, hindi lang sa kanilang mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga tao. At nakita natin dito kung paano ang mga anghel na hindi bumagsak sa kasalanan. At sila'y sama-sama, it's myriad, it's thousands and millions maybe, no numbers. Sila'y umawit. At anong awit nila? Hindi kagaya ng mga awit ngayon sa mga TikTok, o mga whatever. Ito ang sinabi ng kanilang mga awit. Luwalhati sa Diyos, sa kataas-taasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan ang content ng awit. Awit ng papuri sa ating Diyos, sa Kanyang ginawa, sa Kanyang kaisa-isang anak, dahil sa pag-ibig niya sa mga makasalanang rebelde na mga tao sa sanlibutan, kasama ikaw at ako. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagawa niya na magpakumbaba sa pinakamababa upang ikay tumingin anong karakter meron ka sa Kanyang harapan. Kung ikaw at ako'y alagad niya, siya ang ating sinusundan. At siya'y Diyos. Sa makatuwid, tayo ay magpasakop sa Kanya na nakaalam ng lahat. Huwag tayong magmarunong sa Kanyang harapan. Huwag nating iasta ang ating sarili ni alam mo ang iyong direksyon sa buhay. Sapagkat makikita natin dito, mga kapatid, sa Kanyang pahayag na ang Diyos ang soberano sa lahat. Siya ang Diyos ng probidensya at ang Kanyang kagustuhan ang siyang magaganap. At ang kagustuhan niya, magalak tayo. Yan ang sigaw, ang awit ng mga anghel. Meron akong magandang balita sa inyo na magdudulot ng kagalakan. Yan ang tunay na kagalakan. Hindi fake na kagalakan, hindi temporaring kagalakan, kundi walang hanggang kagalakan. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo na nagpakumbaba at itinaas
at siya'y muling babalik. Yan ang ating refleksyon. Yan ang iyong refleksyon sa providensya niya sa ganitong mga okasyon. Maring hanggang mamatay tayo, mayroong Christmas celebration. Hindi natin hawak ito. Ang tanging pwede nating magawa, ano bang naintindihan mo sa pagparito ng iyong Panginoon? Anong epekto nito sa utak mo, sa puso mo, sa kamay mo, sa paa mo? Anong epekto nito? Nakikita ba? Kaya kailangan natin ng paalala, mga kapatid, kay Kristo para palakasin ang loob. Kasi kagalakan ng nais niya nating maranasan. Kapayapaan ang nais niyang maranasan. At walang hanggang kaligtasan ang nais niyang maranasan. At ito'y mensahe hindi galing sa mundo. Ito'y magmula sa walang hanggang. Sa mundong ito, puno ng kahirapan, kaguluhan, awayan, katatakutan. Siguradong marami kang kinatatakutan sa buhay, ano? Hindi nauubos ang ating kinatatakutan hanggang dumating ang huling hininga ng ating buhay. At tayo haharap sa Kanya upang magbigay sulit sa Kanya. Kaya mga kapatid, kay Kristo, mga kaibigan, itong mensaheng gusto kong dalhin sa binasa sa atin na banal na salita ng Diyos. May dahilan para huwag tayong matakot sapagkat ang tanging pag-asa natin ngayon at magpakailanman ay naparito na, 2,000 taon na nagdaan. At siyang ating tanging tagapagligtas at tagapagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at nagkakaloob ng buhay na walang hanggang. Kaya dapat nating siyang pagtiwalaan, sambahin at purihin sa lahat ng panahon. Yan ang nais niya, mga kapatid, kay Kristo, mga minamahal na aral. Sapagkat sa dami ng mga pangalan dito, hindi sila ang sikat, hindi sila ang bida. Ang bida dito, ang ating Panginoong Hesukristo. Na siyang dapat mong pagtiwalaan. Na siya lamang ang antidote. Hindi ba siya nagsabi sa John 14:1, "Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. I am God." And truly man, naintindihan kita sa lahat ng iyong karanasan na dulot ng kasalanan. Sa mga kapatid, mayroong antidote, may panlaban. Kapag sa virus, mayroong vaccine. Ito, mas matindi ito, kasalanan. Na dulot ng kasalanan, pagkatakot sa harap ng kabanal-banalang Diyos. Ang Panginoong Hesukristo na nagsakripisyo, mga kapatid, ay may mensahe sa atin. Narito ako, hindi kita iiwanan sa katapusan ng aklat ni Mateo. Hindi kita iiwanan ngayon at magpakailanman. Tatlong bagay gusto natin tingnan dito sa talata sa Lucas chapter 2, 1-21, number 1. Tingnan natin kung paano ang paghahanda ng pagparito at pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Gusto kong makita natin dito ang kamay ng Diyos at gusto niyang ipakita ang aral dito. And number 2, tingnan natin dito yung pagdadala ng anghel, yung lingkod ng Diyos, ng mabuting balita ng kaligtasan para sa, hindi lang sa mga pastol, kundi para sa lahat ng mga tao sa lupa. And then panghuli, tingnan natin dito ang pagdalaw ng mga pastol. Ito yung epekto, no? Ito yung epekto ng good news, ng gospel, na kung saan sila ay nagmamadali sa kanilang pagdalaw, itong mga pastol, sa bagong silang na ating Panginoong Hesukristo. At sila ay nagpahayag ng mabuting balita. Tumanggap ng mabuting balita, nagpahayag ng mabuting balita. At yan ang tingnan mong epekto sa buhay mo, na tumanggap ng mabuting balita. Number 1, tingnan natin dito yung paghahanda. Paghahanda ng Diyos, ultimately.
At ng mga tao na hindi nila siguro nalalaman na ang Diyos ay naghahanda sa pagtupad niya ng Genesis 3:15 na ang dudurog kay Satanas, ang tagapagligtas ng sanlibutan, ay darating ayon sa kanyang pangako na inabangan-abangan ng mga tao sa lumang tipan for 1,000 years. Iba ang relo ng Diyos sa relo ng tao. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. At yun ay gagawin niya sa kanyang paraan at sa kanyang paghahanda sa takdang panahon. Galatia 4:4, sa takdang panahon, ipinanganak ang ating Panginoong Yesus sa isang dalaga na si Maria. Pero hindi lang yon ang instrumento na pinag-aralan natin na si Jose at si Maria na dumating sa krisis, kunit pinahayag ng anghel na galing yan sa Espiritu ng Diyos. Ginamit din dito, ayon sa unang mga talata sa verse 1, may tao dito ang pangalan ay Augusto Caesar. Kilala na ba natin ito? Siya ang superpower noon. Siya ang makapangyarihan, siya ang emperor, at siya'y tinuturing na Diyos noon. At kapag hindi ka sumamba sa Kanya, patay kang bata ka, patay kang matanda ka. Inire-require niya itong si Augustus Caesar na makapangyarihan na tao. Kita mo yung contrast dito, no? Kay Maria at kay Jose, no? Ang layo. No, sila Maria at Jose, ordinary, hindi kilala ng mga probinsyana at walang masyadong edukasyon. Pero ito ay superpower, si Caesar Augustus. At ayon sa mga eksperto, siya'y tinawag na Gaius Octavius noong 63 BC. Si Caesar Augustus ay emperor ng Roman world at siya'y grand-nephew ni Julius Caesar. So at that time, ay meron silang tatlong pamumuno doon, si Lepidus at si Mark Antony. Pero namatay si Julius Caesar, nag-away-away na sila. At dito ay pinakita dito ni Augustus Caesar ang kanyang katapangan, ang kanyang kapangyarihan. At itong si Lepidus ay namatay, si Mark Antony ay nakipag-join forces doon sa Egypt kay Cleopatra. At natalo nila si Mark Antony at si Cleopatra. At dito na-establish ang tinatawag na Roman peace or Pax Romana. So ito yung kanyang ginawa. Sinakop niyang maraming mga bansa, pati ang Palestine, yung Israel ngayon, sinakop yan. At tinawag niyang Syria noon. Hindi yung Syria ngayon, kundi Syria noon, probinsya. At si Quirinio ang gobernador. So nakita natin yung kapangyarihan niya at may utos siya dito ng lahat, sabi dito, ay magpatala. At ang purpose nito ay upang magbuwis sa Roman Empire. At hindi pwede na labagin ang kanyang batas kung ikay nasa ilalim ng sinakop niya. At sinakop ang Israel noon, ang Syria noon, at may obligasyon ng bawat isa na pumunta sa kanyang bayang sinilangan upang magpatala, mag-record sa kanilang pamamahala alang-alang sa pagsisingil ng mga buwis. So ito yung background dito na kung saan si Augustus Caesar, isang emperor, ay diniklara na siya ay Diyos at makapangyarihan sa lahat. At meron siyang pamumuno na hindi pwedeng baliin. At meron siyang in-establish na Roman peace. Merong Roman road, may Roman peace. Pero yung Roman peace yun na hindi talagang peace yun dahil may takot sa mga tao. Para bagang ikaw ay nakatira halimbawa sa Russia o sa North Korea, sa tingin mo may peace. Pero merong takot sa paglabag. So ganyan ang nangyari dyan. At ang background na yan, si Luke na historian at theologian, dito niya pinahayag ito.
Dito niya pinahayag na may tunay na tagapagligtas, may tunay na Diyos, Diyos na nagkatawang tao against sa background nitong Roman Empire, Roman Emperor na dineklarang Diyos. Pero itong tunay na Diyos, imaginein mo kung ikay nabubuhay sa panahon na yon, paano ka maninindigan bilang alagad ng Panginoong Hesukristo? Matindi. At ang buhay ni Jose, ni Maria, nila Dr. Lucas sa kanyang mga kasama, bilang tagasunod ni Kristo. Sa lahat ng kanyang mga pangako, sa lahat ng kanyang revelation at pahayag, kung ikay puno ng question at puno ka ng doubt, hindi ka pwedeng maging mabuting patotoo sa panahon na yon at maging sa panahon ngayon. Ito ang kalagayan nila. At nakita natin dito ang kapangyarihan ng Diyos na hindi alam ng mga makapangyarihang tao na ito na sila'y instrumento ng kataas-taasang Diyos upang maganap ang kanyang layunin na maghatid ng tagapagligtas, tunay na tagapagligtas ng mga makasalanan na kung hindi sila maligtas, sila itatapon sa walang hanggang apoy kasama ng dyablo at lahat ng rebelding mga anghel at tao. Quarantine magpakailanman. Pero ang ating Diyos ay tapat. Ang ating Panginoong Hesukristo ay tapat. Alam niya ang cost ng pagparito sa planetang ito. Sa mundong bumagsak ng kasalanan, alam niya ang paghihirap na kanyang daranasin. Subalit siya ay kusang loob, buong puso, na naparito upang tayo ay i-rescue laban sa puot ng Diyos. At itong mga taong ito, gumaganap sila ng kanilang mga gawain, nakala mo silang may-ari ng mundo. Nasaan na sila ngayon? Wala na. Inihahanda ng Panginoon na kung saan, dahil sa deklarasyon na kailangan silang magpalista, magparehistro, kailangan nilang umuwi doon. At itong si Jose at si Maria ay mula sa lahi ni David, ang dakilang hari ng Israel. At may pangako ang Diyos na magmumula sa linya, sa lahi ni Haring David, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Hindi nagkataon sa deklarasyon na yan ni Augustus na makapangyarihan at dinodiyos ng lahat ng kanilang nasasakupan ay may obligasyon na sila'y maglakbay. At ang panahon na yan ay kabuuanan ni Maria na 12 anyos o 13, 14, ganun siya kabata lang, walang karanasan sa buhay. Imaginein mo, ang siya'y maglalakbay, walang MRT noon, walang eroplano noon, walang habal-habal noon, wala. Maglalakbay ka talaga kung ano yung mga hayop na pwede mong sakyan. Dahil mahirap lamang, maring donkey. And hindi naman pwedeng mabilis ang paglalakbay doon, ay talaga baka malaglag. Hirap na hirap ang batang si Maria sa pagdadala ng ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi nagkataon ng batas na yan at utos na yan ay kabuuanan na. Bakit? Dahil merong propesiya ng ipapanganak na tagapagligtas ay ipapanganak sa Bethlehem ng Judea. Hindi sa Amerika, hindi sa Japan o China, hindi sa Manila. Sa Bethlehem, specific na lugar. Sinabi ng Diyos sa Micah 5 verse 2 na binasa natin. Hindi alam yan ni Augustus Caesar, ni Quirinius, ang mga tao doon. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at determinado ang Diyos na iligtas ka. Ang lahat ng mga makasalanan na nagpapakumbaba sa Kanya.
Gusto kong makita dito, mga kapatid, ang isang mahalagang aral na ang buhay ng lahat ng nilalang na tao, sila Emperors Augustus Caesar o sino mang makapangyarihan tao noon, ngayon, hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi mo hawak ang destinasyon mo. O pwede tayo magplano kung anong gusto mong gawin, plano sa buhay. Pero sinasabi ng Kawikaan 16, ang plano ay sa tao. Ang kaganapan ay sa Diyos na soberano sa lahat. Maraming plano itong si Augustus Caesar. May plano din siguro si Jose at Maria. Subalit may plano ang Diyos. At ang plano niya ay mabuti. Kaya dito, sa takdang panahon, sa orasan ng Diyos na soberano, na may hawak ng orasan ng lahat ng kanyang nilalang, naganap ang pahayag ng Diyos. Kumusta ang iyong pag-iisip sa buhay mo? Lalo na ikaw marunong gumawa ng plano, baka yung iyong Google Sheet ay punong-puno na maganda naman yon. Subalit, hawak ng Diyos ang ating buhay. It's just a matter of time, aharap ka sa Kanya at magbibigay sulit ka sa lahat ng iyong inisip, sinabi at ginawa at patuloy na gagawin. Hawak ng Diyos ang ating buhay. Pero siya ang ating mabuting Diyos. Sinabi ni J.C. Ryle, let us ever rest our souls on the thought that our times are in God's hand. He knows the best season for sending help to His church and new light to the world. Let us beware of giving way to over-anxiety about the course of events around us, as if we knew better than the King of Kings when relief should come. Pinagtitiwalaan mo ba ang iyong Diyos? Pinagtitiwalaan mo ba ang iyong Panginoon na may hawak ng iyong buhay at final destiny? He knows you and He knows me. At sa season na ito ay sina-challenge tayong lahat. Hawak ng ating mabuting Diyos ang ating buhay at panahon at final destiny. Kaya nga may magandang balita dito. Hindi lang para kay Joseph at Maria at sa mga pastol, kundi para sa lahat ng mga tao. At si Maria at si Jose naparoon sa Judea upang tuparin ang pahayag ng Diyos sa kanyang pagiging soberano, na kung saan sa verse 6, ang panahon ay dumating ng kanyang panganak at isinilang sa kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Tingnan niyo mabuti dito ang kalagayan ng ating dakilang Diyos na may-ari ng buong universe. Na ginawa niya ang lahat upang tayo ay Kanyang bigyan ng tunay na pagpapala. Pinapakita din dito ang kahirapan talaga na dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Mas mahirap pa sa iyo at sa akin ang dinanas niya. Pero ginawa niya ito para sa atin. Sinabi ni John MacArthur, tingnan natin dito, imagination natin kung paanong sitwasyon niya. Sinabi ni John MacArthur, ang talatang iyon ay tahasang nagbabahala sa isang malungkot na kapanganakan, walang midwife, walang tulong kay Mary, ni hindi binanggit ng Biblia na naroon si Joseph. Marahil siya nga, ngunit kung siya ay typical na mga unang beses ng mga ama, wala siyang gaanong tulong kay Maria. Siya'y karaniwang nag-iisa, pinanganak ni Maria, ang bata, binalot niya sa isang lampin, iniga siya sa isang sabsaban kung saan kadalasan nililinis ng komadrona ang sanggol at binabalot siya, walang tao, si Mary mismo ay gumawa nito. At kung saan karaniwang may duyan o basket para sa sanggol, wala.
kinakailangan siyang ilagay ni Maria sa sabsaban na kainan ng hayop nang si Kristo'y na may ilang mga pinakamabaho, pinakamarumi, at pinakahindi komportable na mga kalagayan. Ngunit iyan ang bahagi ng kamangamangha ng banal na biyaya. Hindi ba? Yan ang kalagayan ng ating Panginoon, ng iyong Panginoon. Kabaliktaran sa mga lahat ng pinapakita ngayong season. Kabaliktaran talaga. Hindi masama mag-enjoy sa kabutihan na binigay ng Diyos. Pero wag nating kaligtaan ang reason, ang dahilan ng pagparito ng Panginoon at ang kanyang paghihirap na dinanas sa mundong ito. Siya'y nagpakababa para tayo itaas. Siya'y pinanganak sa sabsaban para tayo magkaroon ng mansyon. John 14:1 and following. Siya'y tinuring na kasalanan upang tayo'y mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Maraming paradoxes, mga kabaliktaran. Binaliktad ng Diyos kumbaga ang mundo upang tayo ay kanyang itaas. Upang tayo'y maging kabilang sa kanyang pamilya. Upang tayo'y mapawi sa lahat ng dulot ng kasalanan at maging matuwid, maging banal sa Kanya. Pero ang puhunan dito ay unimaginable suffering and pain and sorrow and rejection of men and women and boys and girls. Sabi dito, walang room para sa Panginoong Yesus. Literally, room talaga. Pero pwedeng i-apply naman yan in extension na walang room sa puso ng mga tao, sa puso ni Caesar, sa puso ng mga taong dakila, ng mga pilosopo, maging mga taong mabababa. Hindi iba noon maging ngayon. Walang puwang, walang room sa puso ng mga tao. Ang dakilang tagapagligtas ng sanlibutan. At yan ay napakamalungkot. Sinabi ng dakilang preacher na si Haddon Spurgeon na mga kapatid ko, bihira ang mga puwang para kay Kristo sa mga palasyo. Paano matatanggap ng mga hari sa lupa ang Panginoon? Siya ang prinsipe ng kapayapaan at sila'y nalulugod sa digmaan. Binali niya ang kanilang mga busog at pinuputol ang kanilang mga sibat. Sinunog niyang apoy ang kanilang mga karong pandigma. Paano matatanggap ng mga hari ang mapagpakumbabang tagapagligtas? Gustong-gusto nila ang kadakilan at karangyaan at lahat siya ay simple at kaamuan. Siya ang anak ng karpintero at kasama ng mangingisda. Paano makakaharap ng puwang? Makakahanap ng puwang ang mga prinsipe para sa bagong panganak na monarko kung bakit niya tayo tinuruan na gawin ng iba ang gusto natin na dapat nilang gawin sa atin. At ito isang bagay na napakahirap ipagkasundo ng mga hari sa mapanlokong, mapandinlang na politika at sa mga panghawakang mga disenyo ng ambisyon o mga dakila sa lupa. Ako ay hindi gaanong namamangha na sa gitna ng inyong mga kalulatian at kasiyahan at mga digmaan at mga pagpupulong ay nakalimutan ninyo ang pinahirapan at itinaboy na Panginoon ng lahat. Kung ikaw ay guilty dito, kahit hindi ka mayaman o tanyag, kung walang room sa puso mo si Yesu Kristo, sasabihin ko sa iyo ito. By the way, Isaiah 53:6, lahat talaga ay naligaw na tupa. Sabihin ko sa iyo, kapag walang room sa puso mo, walang bahagi sa puso mo ang Panginoong Yesus, sasabihin ng Panginoon sa hinaharap, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Wala kang room dito. Pero ang Panginoon ay nag-ianyaya siya ngayon. Come to me, John 14, I am the way, the truth, and the light. Maraming room, maraming kwarto, maraming lugar sa bagong langit at sa bagong lupa. Kaya dalangin po natin sa bawat isa
Huwag mong tanggihan ang Panginoon. Sa providensya may mga ganyan, pero yan ay mga pointers lamang upang tayo ay magalak sa ating tagapagligtas. Ayon sa Pilipos 2, magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na bagamat siya'y napakamataas, siya'y nagpakababa, at siya'y naging masunurin hanggang sa wakas. Yan ang ating padron, yan ang ating pattern sa pag-alala sa kapangyarihan at habag ng Diyos, sa kanyang providensya na ginagamit niya ang lahat upang maganap ang kanyang layunin na magtubos, na magligtas. At sa pangalawa, makikita natin ang pagdadala ng anghel ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga pastol. At para din sa lahat ng mga tao sa verses 8 to 14, nabasa natin dito ang salita ng Diyos. Ng mga tupa, imagine mo again. Alam ko ito kasi ako ay nagtrabaho sa Saudi, 7 years. At si Kuya Jojo, nandito siya, galing sa Saudi. At kung pumunta ka doon sa disyerto, makikita mo din yung mga pastol doon at mga tupa nila sa gitna ng disyerto. At napaka-lamig doon pag taglamig. Napaka-init sa sobrang init. Napaka-dilim doon. At sila'y sinasabi ng mga experts, sila'y outcast sa society, hindi pinagkakatiwalaan. Pero that's another picture. Sa picture sa Biblia, nakita natin na si David ay pastol, ang ating Panginoon ay mabuting pastol. So kailangan nating balansehin, pero dito nakita natin yung mga anghel na may sarili ding agenda sa buhay. Ito yung buhay natin. Dito na lang ba tayo? Mamamatay tayo na tagapag-alaga ng tupa. Pero yung araw na ito ay iba sa lahat. At ito ay hindi iba, maaaring hindi mag-iba ang kanilang trabaho, pero mag-iiba ang kanilang pag-iisip at puso at pananaw now and eternity. Pero dumating din sila sa pagkatakot. Sabi niya, sila'y natakot, lubhang natakot. Sapagkat nagpakita ang anghel. It's either death or good news kapag nagpakita sa iyo ang angel of the Lord. At kaya maging si Zechariah na pari at maraming alam sa Biblia, natakot din siya, di ba? Sa Luke chapter 1. At lalo na ito mga ordinaryong tao, bakit hindi sila natakot talaga sila? At alam ng anghel ito ng Diyos ang dulot ng pagkatakot. At kung may atake ka sa puso, ay talagang diretso ka na. And so therefore, meron ditong agad na salita ang anghel ng Diyos sa verse 9. Yung kalawalatian ng Panginoon kasi nagpakita sa kanila, na nagdulot ng takot sa kanila. At sinabi ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan para sa buong bayan. At ito ang dahilan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa lungsod ni David, ang isang tagapagligtas na siya, ang Kristo, ang Panginoon. Ang bawat titulo dyan ay mahalaga. Ito ang kanyang magiging palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot sa lampin, nakahiga sa isang sabsaban. And then biglang sumama ang multitude of angels. At sila'y may unison, isang choir, luwalhati sa Diyos, sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalog na niya. Itong mga ordinaryong tao, mabababang tao, outcast, pero sila ang pinili ng Diyos na ipagpahayagan ng unang magandang balita sa buong daigdig. Hindi doon sa palasyo, hindi sa empire ng Roma, sa mga emperor, mga sikat, mga pilosopong tao na mga matatalino, sa tingin ng lipunan. Kundi dito sa mga mabababa, kay Jose at kay Maria, sapagkat malapit ang puso ng Diyos sa mga nagpapakumbaba sa Kanya. Isaiah 66 verse 2, ito ang hinahanap ko, yung nagtetremble sa aking salita. May kababaang loob. At ang nais niyang dalhin sa atin ng lesson na yan sa ating buhay, na mga
kinahabagan niya. At nakatanggap din ng magandang balita na ito. Sa kanyang probidensya, idinala niya sa atin ang magandang balita na ito. Alam mo ang iyong kalagayan noon. Alam mo kung gaano ka kalayo sa Diyos noon. Alam mo ang buhay sa kadiliman noon. And yet, ikay hinanap ng Panginoon. At pinahayag sa iyo ang magandang balita ito ng kaligtasan. At ito ang kanilang narinig. At ito ang nakapag-aalis ng tunay na takot sa mundong ito. At sa takot laban sa Diyos, kapag tayo'y humarap sa kanyang banalan at kalawalatian, hindi ka tatagal. Hindi ka makahaharap sa kanya sa ating mga kasalanan. Subalit kay Kristo na nagpakababa, sinilang sa sabsaban, sa gitna ng kahirapan at karumihan. Yan ay introduction lang ng kanyang kahirapan doon sa Kalbaryo. Dadali niyang pot ng Diyos para sa iyo. Walang ibang paraan upang maalis ang galit niya dahil sa ating paglabag sa kanyang batas. Walang ibang paraan para mabayaran ng ating utang, kundi yung kanyang paghihirap. Kaya hindi mo pwedeng ihiwalay ang incarnation sa crucifixion, sa kanyang kapanganakan sa sabsaban, ang introduction ng kanyang kahirapan at yung ultimate na kanyang kahirapan sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay mailipat mula sa dilim at sa liwanag, upang tayo mapabilang sa kanyang pamilya ng Diyos, at tayo magbibigay ng luwalhati sa kanya magpakailanman. Ito'y magandang balita, nagdudulot ng kagalahan. Kaya mga kapatid, kay Kristo, i-review natin ito. I-preach natin ito sa buhay natin every day, not only during Christmas season or holiday season, but every single day ng buhay natin. Ipangaral natin kung sino ka at sino ang Diyos, anong ginawa niya, anong ginawa ng Panginoon, anong meron tayo ngayon. Kagalahan na hindi kayang burahin, hindi kayang kunin ninuman dahil sa kaligtasan na nagbibigay ng kagalahan para sa lahat ng tao, mga tao nagsisisi, mga taong sumasampalataya, mga taong sumusunod, sumasamba, at nagpapasakop sa Kanya. Kaya itong hindi mabilang na mga anghel, multitude, no numbers. Imaginein mo yon na walang sintonado dito. Talagang napakagandang awit ng langit na itinataas siya, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Yan ang una sa lahat. Kapag iyong naintindihan ang kadakilaan ng Diyos, pareho sa dahilan kung bakit ka nandito. What is your main purpose in life? To glorify God and enjoy Him now and forever. Yan din ang naintindihan ng mga angels sa langit, walhati sa Diyos, una sa lahat. And then, sa kapayapaan sa lupa, sa mga taong kinalugdan niya, may kababaang loob sa Kanya, may takot sa Kanya, may pagsunod sa Kanya, may pagtitiwala sa Kanya kahit hindi mo lubos na unawaan ang mga pahayag ng Diyos. Suba't sinabi ng Diyos, at hindi siya nagsisinungaling. Dapat nating siyang pagtiwalaan, mga kapatid sa Panginoong Yesukristo. Mahalagang mga titulo ang pinahayag ng anghel na ikinadulot ng galak ng mga pastol na ito. At itong mensahe, itong magandang balita, ang dadali nila sa mga tao na itong batang ito'y nasa sabsaban, nasa palibot ng mga hayop na umuunga at hindi malinis sigurado at hindi mabango sigurado kagaya ng mga hotels. And yet siya is Savior of the world, not Caesar, but the sovereign God, the Creator of everything, the whole entire universe. Nagkatawang tao, siya ang deliverer, siya ang the Christ, siya ang Messiah, siya ang sinugo ng Diyos.
ang kanyang bugtong na anak at siya'y Panginoon. We must bow down before our Savior, the Lord Jesus Christ, all the time. Sa maliwanag dito, ang mensahe ng mga anghel. At sapat ito para maalis ang takot nitong mga pastol, para mabigyan sila ng pag-asa ang buhay natin na hindi laging ganito. Ang definisyon ng buhay natin ay hindi yung ating circumstansya at mga gawain at mga taong ang pagnanaw sa atin ay ganito, kundi ang Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos na gumawa nito mga tupang inaalagaan natin, ang Diyos na nakikita natin gumawa ng araw at buwan at bituin. Siyang Diyos na nagbigay ng magandang balita, tagapagligtas natin, may galak ngayon at magpakailanman. And then finally, makita natin ang effect or result. And I want to challenge you. Anong result? Ang good news sa buhay mo. Sa buhay natin, mga kapatid. Hindi lang ito. Makikita natin, nag-enjoy sila sa sarili nila. Kundi makita natin sa verses 15 to 20, sila'y nagmamadali. Sila'y pumunta. Pumunta na tayo ngayon sa Bethlehem. At tignan natin ang pinaalam sa atin na ito ng Panginoon. At sila'y nagmamadali na pumunta ayon sa revelation ng mga anghel ng Diyos na nagpupuri ng kalwalhatian sa Diyos at kapayapaan dito sa lupa sa mga taong kinalog dyan. Let's go! Hindi sila nag-discussion pa ng pagtatalo pa. Ano ba? Paano ba? Ang hirap pumunta doon eh. Alang mga sasakyang maayos eh. Baka maraming mga ano dyan, mababangis na hayop dyan, madilim. Walang Meralco doon. Ganyan. Ang daming reklamo. Wala silang ganyan. Let's go! Kahit anong maranasan natin dyan, let's go! Yan ang taong nakatanggap ng tunay na magandang balita sa Diyos. Tunay na pananampalataya. At nakita nila exactly ang sinabi ng Diyos sa mga anghel, isang sanggol, mga hayop sa kapaligiran, hindi magandang kama kagaya ni Caesar, kainan ng hayop ang kanyang higaan. Hindi lang sila humanga. Hindi lang sila nagtaka. Kundi sinabi nila ang pinahayag sa kanila kung sino ang sanggol na ito. Ito'y tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi ito ordinary na bata. Tumanggap sila ng ebanghelyo. Sila'y nagpahayag ng ebanghelyo. Yan ang pattern dito. Hindi man tayo mga pastor, kayo, o ebanghelista na pupunta kung saan ang misyonaryo, hindi mo maitatanggi ang magandang balita sa buhay mo na ikay nakaranas ng kapatawaran ng lahat ng iyong mga kasalanan at may pag-asa ng buhay na walang hanggang at titira ka sa palasyo, whatever, basta kasama ang Diyos. Hindi mo yan maitatago sa iyong mga anak at pamilya at kaibigan sa tamang paraan at tamang panahon at sa iyong pamumuhay. And then nakita natin dito sa bandang huli na kung saan sila ay nagagalak sa kanilang puso. Sila'y nagpupuri sa verse 20 sa Diyos. Sa lahat ng kanilang narinig at nakita, ayon sa sinabi sa kanila. At para sa atin, ito ang Biblia. Ito ang salita ng Diyos. At kumpletong record upang tayo magalak sa ating Panginoon at tagapagligtas. Na hindi lang tayo nagmumukmuk sa ating mga sarili at nagbubulay-bulay ng mga negatibo ng pangyayari sa buhay, kundi nagbubulay ng mga dakilang gawa ng Diyos sa mga makasalanan. At sa anumang paraan, ay nagpapahayag ng magandang balita. At si Maria ay patuloy siyang nagbubulay-bulay. Paano nangyari ito? Okay, dalaga, dakilang Diyos, Diyos ko ito,
Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Wow! Kinilala niya na siya'y Panginoon. So itong mga taong ito na mabababa, si Jose, si Maria, mga pastol, mga anghel sa langit, meron silang common, pagsamba sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, pag-ibigay, luwalhati sa Diyos. Kaya nang hamon sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, walang nagkataon na pangyayari. Lahat ng Panginoon ay tuloy-tuloy ang kanyang eternal plan. Tinatag niya ang kanyang iglesia, I will build my church. At ang kabilang sa kanyang iglesia, mga tunay na benepisyaryo ng Ebanghelyo, na nakaunawa ng pagpapakahirap ng Panginoon sa kanyang incarnation, ng katapatan ng Diyos na may hawak ng panahon, na ito ay mensahe ng kagalahan para sa lahat ng tao. Mga kapatid kay Kristo, habang may pagkakataon, habang may providensya ng Diyos, ika'y humihinga pa, ika'y nakakatayo pa, may katinuan ka pa sa pag-iisip. Una, magalak tayo sa kamay ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. All things work together for good to them that love God. Let us continue. Magpatuloy tayo humanga, matakot, sumamba, maglingkod sa Kanya. At tayo din, sa tulong at biyaya ng Diyos, ay maging mabuti na tagapagpahayag saan man may pagkakataon. Huwag ka lang mamatay na ginagawa mo ang iyong pag-aaral, pagtatrabaho, pag-aasawa, pag-aalaga ng apo, and then balik sa alabok. Hindi, mga kapatid. Hindi natin maitatago ang magandang balita na ito. Purihin ang Diyos sa buong taon. Nakita natin dito yung review ng mga sa kabila ng lahat, ang Panginoon ay gumawa sa atin sa iba't ibang paraan. Gumawa siya sa ating kalagitnaan at naipahayag natin sa mga Bible studies natin, sa ating mga street people na mga kaibigan, sa ating manamahal na mga anak, sa ating mga kanya-kanyang pamilya, sa mga pagkakataong pwede, sa ating konferensya, sa ating mission work. Sa Diyos ang papuri lahat. Gawin natin ito, alang-alang sa Kanya. To God alone be the glory. Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong kahabagan sa amin, na patuloy mo kaming tinuturuan na ikaw ang may hawak ng aming buhay at panahon. At ikaw po ay talagang gumagawa sa ultimately na aming kabutihan na hindi pang temporary, kundi pang eternal. Bigyan mo kami ng kagalahan, O Diyos na mabuti, at tulungan mo kami na magpahayag na magandang balitang ito habang may biyaya ka pa sa amin ng buhay at pagkakataon. Panginoon, magligtas ka po sa aming kalagitnaan. Ikaw ay hindi nalulugod sa kapahamakan ng mga makasalanan. Gusto mo maligtas sila, Panginoon. Kaya sa iyong habag, iligtas mo po sila. Buksan mo ang puso nila kagaya ni Lydia upang sila'y sumama sa pagbibigay ng luwalhati sa iyo ngayon at magpakailanman. Amen.